Casimero at Masayuki Ito nagkapirmahan na. Ayun mga lods, nagkita na nga si Janriel Cuadralas Casimero at Japanese promoter niyang si Masayuki Ito sa Cebu City dito sa Pilipinas. At nagkapirmahan na nga ng kontrata sa laban. Sa wakas, may laban ng inaabangan natin na si Angas ng Pinas. Isang taon din siyang nabakante. Kakapirma pa lang. Kaya syempre wala pang opisyal na anunsyo sa detalye ng laban niya. Kailangan pa kasing mag-organize sa magandang lugar tulad ng hotel at iimbitahan pa ang mga press at sports reporter para may lathala ito sa newspaper. Pero syempre dahil nagkapirmahan na ay malapit na ang official na announcement. Mainit naman na pinag-uusapan ang mga kalaban ni Casimero ay si Saul Sanchez na may alias na The Beast o sa Tagalog ay Halimaw. May record itong 21 wins, 3 losses at 12 knockouts. Taga California, USA ito. Dito basta-basta, nagaya ng sinabi ni Silver Voice TV na magtitinda lang ng quick ito. Dahil tinalo na nito sa uling laban niya ang mahusay at high level fighter na kababayan natin na si King Arthur Villanueva via decision. At tinalo din niya ang nooy walang talo na Pinoy prospect RV Deniega, kung saan naging undercard ng kanilang laban ni Casimero kontra Yukinori Oguni na prinomote ng Treasure Boxing Promotion na pag-aari ni Masayuki Ito na promoter nga ni Janriel Casimero at ginanap ito sa Japan. Kaya kilala na si Saul Sanchez sa Japan at kaya nakuha din si Saul Sanchez na makalaban ni Casimero dahil kilala na rin nila ito. Kilala na ito ni Masayuki Ito ng Treasure Boxing Promotion. Mukhang mahirap kasing maikuha ng makakalaban si Casimero dahil tingin nila na si Casimero ay kinakatakutan ng mga kalaban niya. Isang taon na yung walang laban nitong si Casimero dahil siguro mahirap siyang ihanap ng kalaban na high level o top 10 na rank sa super bantamweight. Nung una nga lumalabas ang pangalan ni undefeated David Picasso at ni mandatory contender Sam Goodman na mga kalaban ni Casimero, pero hindi pala. Naisip siguro nila na delikadong kalaban si Casimero at baka masira ang karir nila, tapos hindi pa malaki ang kita. Kaya high risk low reward si Casimero. Kaya nagse-save sila ng kalaban hanggang makuha nilang na makalaban si Naoya Inoue para jackpot ang kanilang kita. Balita naman na ngayong Oktubre na magaganap ang bakbakan ni Casimero at Saul Sanchez. Syempre sa Japan pa rin. Kaya halos 2 buwan na lang ang paghahanda ni Cuadralas para makuha ang kanyang timbang at mapagpag ang kalawang niya at makondisyon niya ang kanyang katawan. Kasi hindi naman basta-basta nakalaban itong Saul Sanchez. Nagpalakas na rin ng kanyang bodega itong si Cuadralas. Pinabanat niya ng pinabanat ang kanyang bodega na mukhang malakas naman at pangiti-ngiti lang siya kahit malalakas ang banat sa kanyang bodega. Dahil mukhang ito ang laging tinatarget na mga nakakalaban ng mga Pinoy boxers. Kasi dito talaga tumitiklop at gumagapang ang mga Pilipinong boksingero. Lalo na nito lang, mga high level na mga boksingero.